Maligayang umaga sa lahat ng aking mga kapatid sa pananampalataya. Salamat sa Panginoon dahil binigyan tayo ng Diyos ng bagong pagkakataon ngayong umaga na ito. Narito tayo muli sa harapan ng may kapal, handang magbukas ng aming mga puso at magkakaisa sa isang makapangyarihang panalangin. Ang bawat umaga ay nagdadala ng bagong pag-asa, bagong oportunidad at bagong pagkakataan na maranasan ang kagandahan ng Diyos sa aming mga buhay. Hindi ito ordinaryong araw lamang, ito ay araw na inihanda ng Panginoon para sa amin at dapat nating tanggapin ito ng may malaking kasiyahan at pasasalamat. Salamat sa Diyos dahil nagising tayo ngayong umaga na may buhay, may lakas, may kakayahang huminga at may pagkakatang samahan ng Diyos sa panalangin ito. Salamat dahil hindi tayo naging isa sa mga taong natulog at hindi na nagising dahil sa kanyang walang hanggang awa at habag, binigyan tayo ng panibagong pagkakataon. Salamat dahil ang aming mga mata ay nabuksan muli para makita ang kanyang mga gawa, ang aming mga tainga ay nakarinig muli sa kanyang mga salita at ang aming mga puso ay tumitibok pa rin upang maglingkod sa kanya. Ang bawat hininga na ginagawa natin ngayong umaga ay patunay ng kanyang patuloy na pagmamahal at pag-aalaga sa atin. Ngayong umaga, nais kong ibahagi sa inyong lahat ang isang napakahalagang tema, ang pagkilala na ang Diyos ang siyang nagtatatag sa atin tuwing umaga at siyang nangingibabaw sa lahat ng aming mga pagsubok. Maraming tao ang nagsisimula ng kanilang araw nang walang direksyon, walang layunin, at walang malalim na koneksyon sa may kapal. Ngunit tayo, bilang mga anak ng Diyos, ay may kakaibang pribilehiyo na magsimula ng aming araw kasama ang aming Ama sa langit. Kaya ngayong umaga, tutukuyin natin kung paano natin maaaring hayaang itatag tayo ng Diyos at panatilihing sariwa ang aming espiritu sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ang aming bersikulo ankora ngayong umaga ay mula sa mga awit na 14 na nagsasabi, "Busugin mo kami sa umaga ng inyong kagandahang loob upang aming maipagdiwang at maging masaya sa lahat ng aming mga araw." Ang bersikulong ito ay nagpapakita sa atin ng kahalagahan ng paghahanap sa Diyos sa mismong simula ng aming araw. Hindi lamang ito simpleng pagbabasa ng Biblia o madaliang panalangin. Ito ay tungkol sa pagiging busog sa kanyang kagandahang loob sa umaga pa lamang. Kapag tayo ay nabusog sa kanyang presensya sa umaga, ang buong araw natin ay magiging puno ng pagdiriwang at kaligayahan. Hindi ito nangangahulugang hindi tayo makakaranas ng mga hamon sa araw na ito, ngunit nangangahulugan ito na dadatnan natin ang mga hamong iyon ng may sapat na lakas at kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Kaya na nga aking mga kapatid, habang patuloy nating pinakikinggan ang panalangin ito, hikayatin ko kayo na magbukas ng inyong mga puso at makiisa sa aming panalangin. Huwag kayong maging passive listeners lamang, ngunit maging active participants sa pagdadasal na ito. Kapag narinig ninyo ang mga salitang akma sa inyong sitwasyon, sabihin ninyo ang Amen ng malakas. Kapag narinig ninyo ang mga panalangin na tumutugma sa inyong pangangailangan, makiisa kayo sa puso at isip. Ang panalangin ito ay hindi lamang para sa akin. Ito ay para sa bawat isa sa inyong nakikinig ngayong umaga na ito. Ngayon, bago tayo magpatuloy sa mas malalim na bahagi ng aming panalangin, nais kong makagawa tayo ng malinaw na transisyon mula sa aming mga pansariling kaisipan papunta sa presensya ng may kapal. Maraming tao ang nagdadasal, ngunit hindi talaga pumapasok sa karanasan ng pakikipag-ugnayan sa buong Diyos. Gustuhin nating ang aming panalangin ngayong umaga ay hindi lamang mga salita na sinasabi natin, ngunit tunay na pakikipag-usap sa aming Ama sa Langit na nakikita tayo, nakakarinig sa atin at handang tumugon sa aming mga pangangailangan. Kaya habang nagsisimula na tayong magdasal,
hinihikayat ko kayo na isara ang inyong mga mata, mag-focus sa presensya ng Diyos at hayaang pumasok ang kanyang kapayapaan sa inyong mga puso. Ama namin sa langit, dakilang Panginoon ng sangsinukob, walang hanggang Diyos na lumilikha at nangangalaga sa lahat, lumapit kami sa iyo ngayong umaga na may pagmamahal at paggalang. Salamat Panginoon dahil muli kaming binigyan ng pagkakatang magsimula ng bagong araw sa inyong presensya. Hindi namin ito kinakamit dahil sa aming sariling galing o dahil sa aming mga mabubuting gawa, ngunit dahil lamang sa inyong walang kondisyon na pag-ibig at sa hindi namin natatanaw na mga biyaya. Panginoon, habang kami ay nagsisimula ng arawng ito, nalalaman namin na walang araw na nagsisimula nang hindi ninyo ito pinaplano at inihahanda para sa amin. Salamat Panginoon dahil hindi ninyo kami binayaan sa dilim ng gabi. Salamat dahil pinangalagaan ninyo ang aming tulog at binigyan ninyo kami ng kapahingahan na kailangan namin. Salamat dahil ginising ninyo kami ngayong umaga na may sariwang lakas, may bagong pag-asa at may renewed na determinasyon na maglingkod sa inyo. Salamat Panginoon dahil ang bawat umaga ay nagdadala ng proof ng inyong faithfulness sa amin. Kahit kami ay madalas na nagkukulang, kahit kami ay madalas na lumalayo sa inyo, nagpapatuloy pa rin kayo na magbigay sa amin ng mga bagong oportunidad na maging malapit sa inyo. Panginoon, sa umaga na ito, kinikilala namin na kayo lamang ang may kapangyarihan na magbigay sa amin ng lakas na kailangan namin para sa araw na ito. Kinikilala namin na lahat ng aming mga blessing, lahat ng aming mga opportunity, at lahat ng aming mga tagumpay ay nagmumula sa inyo. Hindi kami nagiging mayabang sa aming sariling kakayahan, ngunit nagtitiwala kami sa inyong power na gumagana sa amin. Kinikilala namin na kayo ang Diyos na bumabago sa mga sitwasyon, ang Diyos na nagbubukas ng mga pinto, at ang Diyos na nagsasagawa ng mga himala sa mga buhay ng mga taong sumasampalataya sa inyo. Ama, sa pag-aaral namin sa inyong salita, nalaman namin na kayo ang Diyos na nagtatatag sa aming mga buhay. Sa mga awit 127:1, sinasabi ninyo na kung hindi itayo ng Panginoon ang bahay, walang silbi ang pagpapagal ng mga nagtayo. Panginoon, naiintindihan namin na kahit gaano namin kasipag at kadeterminado, kung hindi kayo ang nagtatatag sa aming mga gawain, sa aming mga plano, at sa aming mga pangarap, lahat iyon ay magiging walang halaga. Kaya nga ngayong umaga, darating kami sa inyo hindi lamang para humingi ng mga blessing, ngunit para hanapin ninyo na kayo ang maging foundation ng lahat ng gagawin namin sa araw na ito. Panginoon, naiintindihan namin na bilang mga tao, may mga limitasyon kami. May mga araw na nalilito kami, may mga araw na natatakot kami, at may mga araw na hindi namin alam kung saan kami patungo. Maraming beses nasusubukan ang aming pananampalataya dahil sa mga hindi namin maiintindihan na pangyayari sa aming mga buhay. Minsan, nagiging discourageado kami dahil parang hindi ninyo narinig ang aming mga panalangin o parang ang mga sagot ninyo ay hindi ayon sa aming mga expectations. Ngunit Panginoon, sa mga pagkakataong iyon, naalala namin na kayo ang may mas mataas na perspective kaysa sa amin at na ang mga plano ninyo sa amin ay mas magaganda pa kaysa sa mga plano na ginagawa namin para sa aming sarili. Kaya na nga ngayong umaga, Panginoon, hinihingi namin na gawing malinaw sa amin ang inyong mga plano para sa araw na ito. Hinihingi namin na bigyan ninyo kami ng discernment na makilala ang inyong boses sa gitna ng maraming voices na nagsasalita sa amin. Hinihingi namin na bigyan ninyo kami ng strength na sumunod sa inyong will kahit minsan ay mahirap ito gawin. Hinihingi namin na bigyan ninyo kami ng patience na maghintay sa inyong perfect timing dahil nalalaman namin na ang inyong timing ay palaging perfect kahit hindi namin ito maintindihan agad. Panginoon, naalala namin ang salita ninyo sa Jeremiah 29:11.
sapagkat ako ay nakakaalam ng mga pagkakaisip na aking iniisip tungkol sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pagkakaisip ng kapayapaan at hindi ng kasamaan upang bigyan kayo ng inaasahan at kinabukasan. Panginoon, sa verse na ito, nakikita namin na mayroon na kayong mga plano para sa amin bago pa man namin hingin. Nakikita namin na ang mga plano na iyon ay puno ng pag-asa at magandang kinabukasan. Ngunit minsan, Panginoon, nahihirapan kaming maniwala dito, lalo na kapag dumadaan kami sa mga mahihirap na panahon. Kaya na nga ngayong umaga, hinihingi namin na palakasin ninyo ang aming pananampalataya. Hinihingi namin na tulungan ninyo kami na makita ang mga circumstances ng aming buhay hindi lamang sa surface level, ngunit sa mas malalim na spiritual perspective na mayroon kayo. Hinihingi namin na bigyan ninyo kami ng faith na sumama sa inyo kahit sa mga journey na hindi namin fully na nauunawaan. Tulungan ninyo kami, Panginoon, na maging mga taong hindi lamang sumusunod sa inyo kapag convenient, ngunit mga taong dedicated na sumunod sa inyo kahit sa mga mahihirap na desisyon. Panginoon, natatandaan din namin ang salita ninyo sa Isaiah 40:31. Ngunit ang mga nagsisihintay sa Panginoon ay magsisipagbago ng lakas. Sila'y magsisipagligid na gaya ng mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mapapagod. Sila'y magsisialakad at hindi manglulupaypay. Panginoon, sa mundong puno ng stress, pressure at constant na demands, kailangan namin ng supernatural na strength na makukuha lamang sa pakikipag-ugnayan sa inyo. Hindi sapat ang coffee para gising tayo. Hindi sapat ang energy drinks para magkaroon tayo ng endurance. Kailangan namin ng inyong divine strength na pumapasok sa aming sistema kapag nag-wait kami sa inyo. Hinihingi namin ngayong umaga, Panginoon, na matutuhan naming maghintay sa inyo sa tamang paraan. Hindi yung passive na paghihintay na walang ginagawa, ngunit yung active na paghihintay na may expectation, may preparation, at may readiness na sumunod sa inyong lead kapag ibinigay ninyo na ang signal. Tulungan ninyo kami na maging mga taong hindi nagiging impatient sa inyong process, ngunit mga taong nagtitiwala sa inyong perfect timing para sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay. Panginoon, nakasulat din sa Philippians 4:19, at ang aking Diyos ay tutuparan ang lahat ninyong pangangailangan ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Panginoon, alam namin na kayo ang Diyos na nagpo-provide, ang Diyos na hindi nagtatapos ang mga resources, at ang Diyos na may complete na understanding sa lahat ng aming mga needs. Ngunit minsan, Panginoon, naging anxious kami tungkol sa aming financial situation, sa aming career prospects, at sa aming future security. Kaya nga ngayong umaga, surrender namin sa inyo ang lahat ng aming worries tungkol sa provision. Nagtitiwala kami na kung paano ninyo pinakain ang mga ibon sa himpapawid at pinaganda ninyo ang mga bulaklak sa bukid, mas higit pa ninyo kaming aalagaan dahil kami ay inyong mga anak. Hinihingi namin na bigyan ninyo kami ng peace na nandoon sa pagkakaalam na kayo ang aming provider at na hindi namin kailangang mag-worry tungkol sa bukas dahil hawak ninyo ang aming mga kinabukasan. Sa 2 Corinthians 9:8, sinasabi ninyo, at ang Diyos ay makagagawa na magkaroon kayo ng sagana sa lahat ng biyaya, upang sa lahat ng panahon, sa lahat ng mga bagay, na magkaroon kayo ng sapat na lahat, ay kayo'y sumasagana sa lahat ng mabuting gawa. Panginoon, nakikita namin dito na ang inyong plano ay hindi lamang na ma-meet ang aming basic needs, ngunit na magkaroon kami ng abundance para makapag-contribute din sa ibang tao. Hinihingi namin na bigyan ninyo kami ng generous heart na handa na ibahagi ang aming mga blessing sa mga taong nangangailangan. Ngayong Panginoon, papasok na kami sa mas specific na mga area ng intercessory prayer. Alam namin na hindi lamang para sa aming sarili ang panalangin na ito, ngunit para din sa maraming tao na may mga needs na hindi namin nakikita, ngunit nalalaman ninyo. Kaya nga, kami ay magiging instruments ng inyong awa
sa pamamagitan ng pagdadasal para sa iba. Una sa lahat, Panginoon, nagdadasal kami para sa aming mga pamilya. Salamat dahil binigyan ninyo kami ng mga taong mahal namin at mga taong nagmamahal sa amin. Panginoon, para sa mga asawa, hinihingi namin na palagiin ninyo ang love, understanding at respect sa pagitan namin. Maraming marriage ngayon ang nahihirapan dahil sa stress, sa financial problems, sa lack of communication at sa mga outside pressures. Ngunit nagdadasal kami na ang mga marriage na kasama namin sa panalangin na ito ay maging strong, na maging reflection ng inyong love para sa church at na maging source ng encouragement para sa mga ibang couples na nakakakita sa amin. Para sa mga anak namin, Panginoon, hinihingi namin na protektahan ninyo sila sa lahat ng danger, sa lahat ng temptation, at sa lahat ng negative influence na makakasama sa kanilang character development. Ngayong generation, Panginoon, sobrang dami ng challenges na kinakaharap ng mga young people. Social media pressure, academic stress, peer pressure, at marami pang iba. Hinihingi namin na maging strong ang spiritual foundation nila, na matutuhan nilang magdepende sa inyo sa lahat ng mga major decisions ng kanilang buhay. Para sa mga magulang namin, Panginoon, salamat sa lahat ng sacrifice na ginawa nila para sa amin. Marami sa kanila ay tumatanda na, may mga health issues na, at may mga emotional needs na dapat namin tuparin bilang kanilang mga anak. Hinihingi namin na bigyan ninyo kami ng wisdom kung paano namin sila ma-honor, kung paano namin sila ma-take care of, at kung paano namin maipapakita sa kanila ang respeto at pagmamahal na deserve nila. Panginoon, para sa mga kapatid namin, cousins at extended family, hinihingi namin na gawing strong ang aming family bonds. Minsan may mga misunderstanding, may mga conflicts, at may mga situation na nagdudulot ng division sa pamilya. Ngunit nagdadasal kami na gawing instrument ninyo kami ng healing, ng forgiveness, at ng reconciliation. Tulungan ninyo kami na maging peacemakers sa aming mga pamilya, na maging mga taong nagsasama-sama imbes na nagsasama-sama. Sa aspeto ng kalusugan, Panginoon, salamat dahil binigyan ninyo kami ng mga katawan na functional, mga minds na capable of thinking, at mga hearts na tumitibok para sa inyo. Ngunit nalalaman din namin na maraming tao ngayon ay may mga health challenges na kinakaharap. May mga taong may diabetes, may high blood pressure, may heart problems, may cancer, at marami pang ibang kondisyon na nakaka-affect sa kanilang quality of life. Kaya nga, Panginoon, nagdadasal kami ngayong umaga para sa divine healing. Kami ay naniniwala na kayo ang Diyos na naggagaling, ang Diyos na may power na mag-restore ng mga broken na parte ng aming katawan, at ang Diyos na may authority na mag-reverse ng mga sakit na hindi kayang gamutin ng medicine. Hinihingi namin na ipahayag ninyo ang inyong healing power sa mga buhay ng mga taong nakikipag-ugnayan sa inyo sa pananampalataya ngayong umaga na ito. Para sa mga taong may mental health challenges, Panginoon, depression, anxiety, PTSD at iba pang emotional struggles, hinihingi namin na bigyan ninyo sila ng peace na lampas sa human understanding. Maraming tao ngayon ang nawawalan ng pag-asa. Ang feeling nila ay wala ng solution sa kanilang mga problema. Ngunit alam namin na kayo ang Diyos na nagbibigay ng hope sa hopeless, strength sa weak, at joy sa mga taong nalulungkot. Sa area ng deliverance, Panginoon, kinikilala namin na may spiritual warfare na nangyayari. May mga tao na bound sa addictions, sa alak, sa drugs, sa gambling, sa pornography, at sa iba pang mga bisyo na sumisira sa kanilang mga buhay at sa kanilang mga pamilya. May mga tao din na affected ng mga generational curses, ng mga negative patterns na dumadaan sa kanilang family line na kailangan na ma-break. Panginoon, sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, hinihiling namin na palabasin ninyo ang lahat ng demonic influence sa mga buhay ng mga taong nakikipag-connect sa panalangin na ito.
Hinihingi namin na ma-break ninyo ang lahat ng chains na nagho-hold sa kanila na hindi makagalaw patungo sa destiny na inihanda ninyo para sa kanila. Sa Galatians 5:1, sinasabi ninyo, para sa kalayaan ay pinakawalan tayo ni Kristo, kaya nga kayo ay magsitayo ng matatag at huwag ninyong ilagay muli ang sarili ninyo sa pamatok ng pagkaalipin. Para sa mga specific na situation na kinakaharap ng mga nakikinig sa amin ngayong umaga, Panginoon, may mga taong hinahanap ang trabaho ngayon. Matagal na silang unemployed, naubos na ang kanilang savings at hindi na nila alam kung saan kukuha ng panggastos sa araw-araw. Panginoon, nagdadasal kami na magbukas kayo ng mga doors ng opportunity para sa kanila. Hindi lamang any job, Panginoon, ngunit yung mga job na aligned sa kanilang skills, sa kanilang passion, at sa mga plano ninyo para sa kanilang mga buhay. May mga taong nag-a-apply sa mga business loan, sa mga housing loan, o sa iba pang financial assistance na kailangan nila para ma-improve ang kanilang living situation. Panginoon, nagdadasal kami na gawing favorable ninyo ang mga desisyon ng mga taong may authority sa mga application na iyon. Gawing bukas ang mga puso ng mga bankers, ng mga government officials, at ng lahat ng mga taong involved sa proseso na iyon. May mga estudyante na kailangan ng scholarship, na kailangan ng financial aid para makapag-continue sa kanilang education. Panginoon, education ay isa sa mga key na magbubukas ng mga opportunity sa hinaharap. Hinihingi namin na hindi maging barrier ang lack of financial resources sa mga taong determinadong mag-improve ng kanilang situation sa pamamagitan ng education. Para sa mga may mga legal cases, Panginoon, may mga taong akusado ng mga bagay na hindi nila ginawa. May mga taong niluloko sa mga contracts at may mga taong kina-case dahil sa mga misunderstanding lamang. Nagdadasal kami na magkaroon ng justice, na lumabas ang truth at na ma-resolve ang mga situation na iyon ng pabor sa mga taong innocent at sa mga taong nasa right side ng law. Panginoon, para sa aming bansa, the Philippines, nagdadasal kami para sa aming mga leaders. Para kay President Marcos, para sa lahat ng mga senators, congressmen, governors, mayors, at lahat ng mga taong may position sa government, hinihingi namin na bigyan ninyo sila ng wisdom sa lahat ng mga desisyon na ginagawa nila na naka-affect sa buhay ng millions ng mga Pilipino. Hinihingi namin na protektahan ninyo sila sa corruption, na gawing clear sa kanila na ang kanilang position ay opportunity na maglingkod sa tao, hindi pagkakataong mag-enrich ng sarili. Para sa economic situation ng aming bansa, Panginoon, maraming Pilipino ang nagsistruggle financially. Ang cost ng bilihin ay tumataas, ang sweldo ay hindi sumusunod, at maraming pamilya ang nahihirapang makakain ng 3 beses sa isang araw. Hinihingi namin na magkaroon ng mga policy changes na makakatulong sa mga ordinary citizens, na magkaroon ng mga opportunities na makapag-create ng mga jobs para sa mga Pilipino dito sa aming sariling bansa. Para sa mga OFW namin na nasa ibang bansa, Panginoon, salamat sa kanilang sacrifice na mag-work malayo sa kanilang mga pamilya para makapag-send ng pera sa Pilipinas. Protektahan ninyo sila sa lahat ng danger sa mga lugar na pinuntahan nila. Bigyan ninyo sila ng strength na makayanan ang loneliness, ang homesickness, at ang lahat ng challenges ng pagiging foreigner sa ibang kultura. Para sa aming mga churches, Panginoon, salamat sa mga pastors, sa mga ministers, sa mga ministry leaders na patuloy na nagsiserve sa inyo, kahit minsan ay walang material na reward na nakukuha. Hinihingi namin na palakasin ninyo ang kanilang spiritual life, na bigyan ninyo sila ng fresh na revelation mula sa inyong word at na protektahan ninyo sila sa temptation at sa burnout na madalas na nangyayari sa mga taong nasa ministry. Para sa mga taong hindi pa converted, Panginoon, may mga kapamilya namin, mga kaibigan namin, mga katrabaho namin na hindi pa nakikila si Jesus bilang kanilang personal Savior.
Nagdadasal kami na gumawa kayo ng mga circumstances sa kanilang mga buhay na magiging opportunity ninyo na magsalita sa kanilang mga puso. Hinihingi namin na gamitin ninyo kami bilang instruments ng inyong love para sa kanila, na sa pamamagitan ng aming mga buhay, makita nila ang difference na ginagawa ni Jesus. Para sa community ng channel na ito, Panginoon, salamat sa lahat ng mga taong sumusubaybay, sa mga nagsishare ng mga video, sa mga nagke-comment ng mga prayer requests, at sa mga nagiging parte ng spiritual family na ito sa pamamagitan ng social media. Hinihingi namin na patuloy ninyong gamitin ang platform na ito para ma-reach ang mas maraming tao na nangangailangan ng encouragement, ng prayer at ng spiritual guidance. Ngayon, Panginoon, papasok namin sa practical na aspeto ng aming panalangin, ang provision at work. Alam namin na bilang responsible na mga tao, kailangan namin na magtrabaho para sa aming pangangailangan at sa pangangailangan ng aming mga pamilya. Sa 2 Thessalonians 3:10, sinasabi ninyo, sapagkat nang kami ay kasama ninyo, ipinagbili na namin ito sa inyo na kung may hindi ibig magtrabaho ay huwag din kumain. Panginoon, naiintindihan namin na work ay hindi lamang paraan para kumita ng pera, ngunit ito rin ay paraan para makontribute namin sa society at para ma-express namin ang mga talents na binigay ninyo sa amin. Kaya nga, Panginoon, para sa mga taong may trabaho ngayon, hinihingi namin na gawing productive sila sa kanilang workplace. Bigyan ninyo sila ng diligence, ng integrity, ng excellence sa lahat ng ginagawa nila. Gawing testimony ang kanilang work ethic sa kanilang mga katrabaho na hindi pa nakakakilala sa inyo. Protektahan ninyo sila sa office politics, sa unfair treatment, at sa lahat ng mga toxic na situation na makaka-affect sa kanilang mental at emotional well-being. Para sa mga may sariling business, Panginoon, nagdadasal kami na gawing prosperous ang kanilang mga venture. Bigyan ninyo sila ng wisdom sa mga business decisions, ng discernment kung sino ang mga taong pwedeng pagkatiwalaan, at ng strategy na makakapag-grow ng kanilang business nang hindi nako-compromise ang kanilang values at principles. Panginoon, para sa mga unemployed na naghahanap ng trabaho, nagdadasal kami na maging fruitful ang kanilang job search. Hinihingi namin na makonect ninyo sila sa right people, sa right opportunities, at sa right timing. Minsan, Panginoon, ang mga tao ay qualified para sa mga posisyon na ina-apply nila, ngunit dahil sa maraming applicants o dahil sa iba't ibang factors, hindi sila nakakakuha ng job. Ngunit naniniwala kami na may perfect timing kayo para sa bawat isa, at na ang job na makukuha nila ay magiging stepping stone sa mas malaking plans ninyo para sa kanila. Sa aspeto ng financial wisdom, Panginoon, maraming tao ang may problema sa money management. May mga taong kahit malaki ang sahod, wala pa ring natitira sa dulo ng buwan. May mga taong napupunta sa utang dahil hindi nila na-plan ang kanilang expenses. May mga taong na-fall sa mga scams o sa mga bad investments dahil sa lack ng knowledge sa financial matters. Hinihingi namin, Panginoon, na bigyan ninyo kami ng wisdom sa paggamit ng pera. Tulungan ninyo kami na maging good stewards ng lahat ng resources na ibinibigay ninyo sa amin. Sa Proverbs 21:5, sinasabi ninyo, ang mga hakbang ng masipag ay humahantong sa kasaganaan, ngunit bawat nagmamadali ay humahantong sa pangangailangan. Tulungan ninyo kami na maging patient sa pag-build ng aming financial security, na hindi maging greedy or impatient na gusto ng instant results. Hinihingi namin na matutuhan namin kung paano mag-budget ng tama, kung paano mag-save para sa future, kung paano mag-invest sa mga bagay na magbibigay ng long-term returns. Pero higit sa lahat, Panginoon, tulungan ninyo kami na hindi maging materialistic, na hindi gawing idol ang pera, at na laging tandaan na kayo ang true source ng lahat ng aming provision.
Ngayong Panginoon, nais namin na magsimula ng mga prophetic declarations base sa inyong mga promises sa amin. Alam namin na ang inyong word ay may power na mag-create ng mga reality, na mag-establish ng mga breakthrough sa aming mga buhay, at na mag-manifest ng mga blessing na naghihintay pa lang na ma-release. Kaya nga sa faith, magsisimula kami ng mga declaration na aligned sa inyong will para sa aming mga buhay. Dinedeclare namin ngayong umaga na ang araw na ito ay magiging blessed day para sa lahat ng sumusampalataya sa inyo. Sa Psalm 118:24 sinasabi ninyo, "Ito ang araw na ginawa ng Panginoon, magdiwang tayo at magalak dito." Dinedeclare namin na hindi man amin alam kung ano ang mga specific na mangyayari sa araw na ito. Nagtitiwala kami na lahat ng mangyayari ay dadaan sa inyong mga kamay at nagagamitin ninyo ang lahat ng situation para sa aming kabutihan. Dinedeclare namin na sa araw na ito ay makakatanggap kami ng unexpected blessings, ng mga opportunities na hindi namin ine-expect at ng mga breakthrough na matagal na namin hinihintay. Sa Isaiah 55:11, sinasabi ninyo, "Gayon din ng aking salita na lumalabas sa aking bibig. Hindi ibabalik sa akin na walang bunga, kundi gagawin ng aking ibig at giginhawa sa bagay na ipinadala ko." Dinedeclare namin na ang mga salitang ito na sinasabi namin ngayong umaga ay hindi babalik na walang accomplishment, ngunit ma-accomplish nila ang purpose na itinalaga ninyo para sa kanila. Sa aspeto ng aming identity bilang mga anak ng Diyos, dinedeclare namin na hindi kami ordinary na mga tao. Sa 1 Peter 2:9, sinasabi ninyo, "Ngunit kayo'y isang piniling lahi, isang tahanan ng mga saserdote, isang banal na bansa, isang bayan na pag-aari ng Diyos, upang inyong maipahayag ang mga kabutihan ng taong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kaniyang kagilagilalas na liwanag." Dinedeclare namin na chosen tayo, na set apart tayo, at na may special na purpose tayo sa mundo na ito. Dinedeclare namin na lahat ng plans ng enemy laban sa aming mga buhay ay hindi magtatagumpay. Sa Isaiah 54:17, sinasabi ninyo, "Walang sandata na paggawa laban sa iyo na giginhawa, at bawat dila na babangon laban sa iyo sa paghatol ay inyong paparusahan." Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon at ang kanilang katuwiran ay sa akin, sabi ng Panginoon. Dinedeclare namin na protected kami sa lahat ng attacks ng devil, sa lahat ng negative words na sinasabi ng mga tao laban sa amin, at sa lahat ng schemes na ginagawa para masira ang aming mga buhay. Sa Romans 8:28, sinasabi ninyo, "At aming nalalaman na sa mga nagsisimahal sa Diyos ay pinakikibaguhin lahat ng mga bagay para sa mabuti, sa makatwid, bagay sa mga tawag ayon sa kaniyang pasya." Dinedeclare namin na even ang mga negative experiences na dumaan sa aming mga buhay ay ginagamit ninyo para sa aming character development, para sa aming spiritual growth, at para ma-prepare kami sa mas malaking responsibility na ibibigay ninyo sa hinaharap. Dinedeclare namin na sa Philippians 4:13, "Lahat ng mga bagay ay magagawa ko sa pamamagitan ng Kristo na nagpapalakas sa akin." Hindi kami limited sa aming sariling strength, sa aming sariling intelligence, o sa aming sariling resources. May access kami sa divine power na walang limitation, sa divine wisdom na walang katumbas, at sa divine favor na magbubukas ng mga doors na walang tao na makakasara. Sa financial aspect, dinedeclare namin ang promise ninyo sa Malakay 3:10. "Dalhin ninyo ang buong ikapu sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, at subukin ninyo ako ngayon dito," sabi ng Panginoon ng mga hukbo. "Kung hindi ko bubukasin sa inyo ang mga dungawan ng langit at ibubuhos sa inyo ang pagpapala na hindi ninyo makakaya." Dinedeclare namin na dahil faithful kami sa pagbibigay ng aming tithe at offering,
Bubukasin ninyo ang windows of heaven sa aming mga buhay at magiging overflow ang mga blessing na ibibigay ninyo. Sa health aspect, dinedeclare namin ang promise ninyo sa 3 John 1:2, minamahal. Ninanasa kong guminhawa ka sa lahat ng mga bagay at maging malusog, gaya ng iyong kaluluwa na gumaginhawa. Dinedeclare namin na ginagaling ninyo ang aming mga katawan, na renewable ninyo ang aming strength at na protected kami sa lahat ng sakit at disease na umaatake sa mga taong hindi sumusampalataya sa inyo. Dinedeclare namin na sa aming mga relationships magkakaroon ng restoration, ng reconciliation at ng deeper na connection. Sa mga broken relationships sa aming mga buhay, ginagamit ninyo ang situation na ito para mag-grow kaming lahat at para maging stronger pa ang aming bonds sa huli. Sa mga single na nakikinig, dinedeclare namin na ipiprepare ninyo sila at ang future partner nila para sa God-honoring na relationship na magiging blessing sa kanilang mga buhay at sa mga buhay ng ibang tao. Para sa mga may mga anak, dinedeclare namin na ang kanilang mga anak ay lalaki na may strong na spiritual foundation, na maging leaders sa kanilang generation at na maging instruments ng inyong peace at love sa mundo. Sa Proverbs 22:6, sinasabi ninyo, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagkamatanda ay hindi niya iiwan. Dinedeclare namin na ang seed ng truth na tinanim sa mga puso ng mga bata ay mag-grow at magbubunga ng righteousness sa tamang panahon. Sa ministry at calling, dinedeclare namin na lahat ng naka-assign na ministry sa aming mga buhay ay magiging fruitful. Ginagamit ninyo kami bilang instruments ng inyong love, ng inyong healing power, at ng inyong salvation message sa mga taong kailangan ninyong ma-reach. Hindi kami perfect na mga tao, ngunit dahil nag-make ng sarili ninyo available sa inyo, ginagamit ninyo kami para ma-accomplish ang inyong will sa earth. Ngayong Panginoon, habang papatapos na ang aming panalangin, nais namin na i-consecrate sa inyo ang mga oras na darating sa araw na ito. Alam namin na pagkatapos ng panalangin ito, babalik kami sa aming mga regular activities, sa work, sa school, sa household chores, sa mga appointments, at sa lahat ng mga responsibility na naghihintay sa amin. Ngunit nais namin na lahat ng ginagawa namin ngayong araw ay maging acts of worship sa inyo. Hinihingi namin na sa bawat conversation na makakagawa namin ngayong araw, gamitin ninyo kami para mag-encourage ng ibang tao, para mag-share ng positivity, at para maging light sa mga taong dumadaan sa dark na moments ng kanilang buhay. Sa bawat desisyon na gagawin namin, bigyan ninyo kami ng discernment na piliin ang mga options na aligned sa inyong will at sa mga values na itinuro ninyo sa amin. Sa bawat challenge na makakasalubong namin ngayong araw, hinihingi namin na maalala namin na hindi kami mag-isa sa pagtugon doon. Makakasama namin kayo, at dahil makakasama namin kayo, may confidence kami na makakayanan namin ang lahat ng situation na dadatnan namin. Hindi kami natatakot sa mga unexpected na pangyayari dahil nagtitiwala kami sa inyong sovereignty over all circumstances. Hinihingi namin na sa bawat success na maranasan namin ngayong araw, hindi namin kalimutan na galing sa inyo ang lahat ng mga achievement na yon. Hindi namin gagawing dahilan ang mga blessing na yon para maging proud o para malimutan na dependent kami sa inyo. Imbis noon, gagamitin namin ang mga success na yon para mas maging grateful sa inyo at para mas maging generous sa mga taong nangangailangan ng tulong. Panginoon, hinihingi din namin na kapag may mga mistake na magagawa namin ngayong araw, kapag may mga shortcoming na mapapakita namin, o kapag may mga moments na hindi namin ma-represent kayo ng maayos, bigyan ninyo kami ng humility na mag-acknowledge ng mga pagkakamali namin at ng grace na mag-improve para sa mga susunod na opportunity.
Para sa mga taong makakasalamuhan namin ngayong araw, sa mga katrabaho, sa mga kaklase, sa mga kapitbahay, sa mga strangers na makakamit namin sa mga public places, hinihingi namin na makita nila si Jesus sa aming mga buhay. Hindi sa perfect na paraan dahil hindi naman kami perfect na mga tao, ngunit sa authentic na paraan na nagpapakita na may difference talaga ang relationship sa inyo. Hinihingi namin na sa mga family time namin ngayong gabi, magkaroon ng peace, ng laughter, ng meaningful na conversations, at ng moments na magkikreate ng happy memories para sa lahat ng family members. Sa mga single na nakikinig, hinihingi namin na mag-enjoy sila sa solitude, na magkaroon sila ng quality time sa sarili nila at sa inyo, at na ma-appreciate nila ang unique na season ng buhay na pinagdadaanan nila ngayon. Panginoon, commitment namin sa inyo ngayong umaga na hindi namin gagawin ang araw na ito na para lamang sa aming sariling satisfaction o para sa aming sariling goals. Ginagawa namin ang araw na ito bilang offering sa inyo, bilang opportunity na maglingkod sa inyo, at bilang chance na ma-advance ang inyong kingdom sa mga lugar na pupuntahan namin at sa mga tao na makakasalamuhan namin. Renewal namin ng aming covenant sa inyo na maging faithful sa mga principles na itinuro ninyo sa amin kahit na hindi ito popular sa mga tao na nakapaligid sa amin. Commitment namin na mag-stand para sa truth kahit na may cost na kasamang sacrifices. Commitment namin na maging people of integrity na ang mga sinasabi namin ay aligned sa mga ginagawa namin. Sa huli, Panginoon, bago namin tapusin ang panalangin na ito, nais namin na magpasalamat muli sa lahat ng ginagawa ninyo sa aming mga buhay araw-araw. Salamat sa mga blessing na nakikita namin at sa mga blessing na hindi namin nakikita, ngunit patuloy ninyong ginagawa behind the scenes. Salamat sa mga sagot ninyo sa aming mga prayer na exactly kung ano ang hiningi namin, at sa mga sagot ninyo na hindi namin in-expect, ngunit mas better pa kaysa sa mga hiningi namin. Salamat sa mga taong inilagay ninyo sa aming mga buhay na naging instruments ng inyong love, sa mga pamilya na sumusuporta sa amin, sa mga kaibigan na nandoon sa aming mga highs and lows, sa mga mentors na nag-guide sa aming spiritual journey, at sa mga strangers na naging blessing sa aming mga buhay kahit hindi namin sila kilala personally. Salamat sa mga opportunities na binigay ninyo sa amin na mag-serve sa inyo, na maging part ng inyong work sa earth, at na maging witness sa mga taong hindi pa nakakila sa inyo. Salamat din sa mga challenges na pinagdaan ninyo sa amin. Dahil sa mga challenges na yon, natuto kaming mag-depend sa inyo, natuto kaming maging strong, at natuto kaming maging empathetic sa mga ibang taong dumadaan din sa mga similar na struggles. Ngayong tatapos na ang formal na part ng panalangin namin, Panginoon, hinihingi namin na magpatuloy ang presence ninyo sa aming mga buhay sa buong araw na ito. Hinihingi namin na sa mga quiet moments ng araw namin, makita pa rin namin ang mga signs ng inyong presence. Sa mga sunset na nakikita namin, sa mga positive na interaction na makakagawa namin, sa mga unexpected na blessing na matatanggap namin, at sa mga peaceful na feeling na darating sa aming mga hearts sa random na moments. Hinihingi namin na kapag matutulog kami mamaya, matutulog kami ng may peace na feeling, na satisfied sa mga na-accomplish namin sa araw na ito, at na excited sa mga possibility na maghihintay sa amin bukas. Salamat ulit, Panginoon, sa privilege na makipag-usap sa inyo ngayong umaga. Sa pangalan ni Jesus, Amin. Sa mga nakikinig sa akin ngayong umaga, sana nakapag-connect kayo sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin na ito. Alam ko na marami sa inyo ay may mga specific na prayer requests na hindi ko na-mention sa panalangin, ngunit nagtitiwala tayo na narinig ng Diyos ang lahat ng mga whispers ng inyong mga puso habang nagdadasal tayo. Hindi importante na na-verbalize ninyo ang lahat ng mga concerns ninyo. Ang importante ay nasa presence ninyo ang Diyos at nakipag-connect kayo sa Kanya ng buong puso. Gusto ko na hikayatin kayo na huwag ninyong gawing ito ang huli ninyong panalangin para sa araw na ito.
Sana throughout ng inyong day, mag-continue kayo na makipag-usap sa Diyos, sa mga short prayers habang naglalakad kayo, sa mga moments of gratitude kapag nakita ninyo ang mga beautiful na bagay, sa mga times na mag-ask kayo ng guidance bago gumawa ng mga decisions. Ang panalangin ay hindi dapat limited sa formal na times lamang tulad nito. Ang panalangin ay dapat maging constant na communication ninyo sa Diyos. Ang aking challenge para sa inyong lahat ngayong araw na ito ay maging intentional sa pakikita ng love ng Diyos sa ibang tao. Maging patient sa mga taong maging difficult, maging generous sa mga taong nangangailangan ng tulong, at maging encouraging sa mga taong down. Hindi ninyo alam kung sino sa mga taong makikita ninyo ngayong araw ang dadaan sa mahirap na situation at kailangan ng tangible na reminder na loved sila ng Diyos. I-encourage ko din kayo na mag-leave ng comment sa baba kung may specific na prayer request kayo na gusto ninyong ipagdasal namin. Hindi kaya na ma-mention ko lahat ng possible situations sa isang panalangin. Pero pwede tayong mag-continue na magdasal para sa isa't isa sa pamamagitan ng comment section. Maging spiritual family tayo na nagsusupport sa isa't isa sa prayer. Kung hindi kayo pa na-subscribe sa channel na ito, i-encourage ko kayo na mag-subscribe at mag-hit din ng notification bell para ma-notify kayo kapag may mga bagong panalangin o mga spiritual content na ina-upload namin. Ang goal namin dito ay hindi lamang mag-provide ng content, ngunit makabuo ng community ng mga believers na nag-e-encourage sa isa't isa sa spiritual journey nila. Para sa mga baguhan sa faith o sa mga nagdi-doubt pa kung totoo ba talaga ang Diyos, gusto kong sabihin sa inyo na hindi kayo ma-disappoint sa Diyos kapag binigyan ninyo siya ng chance na mag-work sa inyong mga buhay. Hindi perfect ang mga Christians at hindi rin perfect ang mga church, pero perfect ang Diyos at ang love niya para sa inyo. Bigyan ninyo lang siya ng authentic na opportunity na mag-prove sa inyong mga buhay. Salamat ulit sa lahat ng nag-join sa panalangin na ito ngayong umaga. Sana blessed ang inyong araw. Sana ma-feel ninyo ang presence ng Diyos sa lahat ng ginagawa ninyo at sana maging testimony ang mga buhay ninyo sa kapangyarihan at sa love ng aming Panginoon. God bless you all at makita natin ang isa't isa muli sa susunod na panalangin. Amen at amen.